Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, Pat Orozco, good evening. Hello, good evening, Bro Jando. Yes, hello, good itanong ko lang, tanong ko lang yung sa kasi doon sa Ezekiel 18, nakasulat na kung sino ang nagkasala, yun lang ang pananagutin. Pero sa Exodus 25, generation to generation. Generation to generation ang mananagot. Kung baga. Okay, ating ibigay ngayon kay Brother John Ray ang pagsagot. Brother John Ray? Yes, kasi may kategorya ang kasalanan, kapatid. Mayroong yung sa Ezekiel 18:20 hanggang 25, tumutukoy sa personal sin. No? Kaya nga sabi doon sa Ezekiel 18:20, hindi pagbabayaran ng anak ang kasalanan ng ama. Tumutukoy sa personal sin. Halimbawa, may anak ka, yung anak mo nakapatay, hindi man pwede ikaw ang ikulong. Ang ikukulong doon, yung anak mo, yun ang tinatawag na personal sin, na siya lang ang pwede magbayad. Pero doon sa Exodo 20:30, anong talata yan? 25. 25:30, di ba? 30. O, tumutukoy yung sa generational sin, o yung tinatawag na the damage of sin. No, yung effect of sin ng mga magulang, na binasa na natin kaganina, pati ang mga kaapat na salinlahi magkasuffer. Pakibasa ulit mo dyan yung Exodo 25 mo dyan chapter 20 verse 5. Okay, chapter 20 verse 5, ito sinasabi. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay mapanubuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingi ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Yan po yung generational sin na pati yung mga kaapu-apuhan ay magsasuffer doon sa kasalanan na nagawa ng mga magulang. Tandaan po natin na ang explosion of sin, napunta po yan doon sa kina Adan at Eva. Sila lang ang nagkasala, pero hanggang ngayon nasasuffer tayo sa kasalanan na iyon. Yan po ang Panaghoy 2:7 mo dyan do? Ano yan bro? Panaghoy? 2:7. Panaghoy 2:7. Okay. Sabi sa Panaghoy 2:7, itinakwil ni Yahweh ang kanyang altar, tinalikuran ng kanyang templo, ipinagiba niya sa mga kaaway ang mga pader nito. 5:7 plus 5:7. 5:7. Nagkasala nga ang aming mga ninuno at dahil sa kanila kami ay nagdurusa. Yun yung effect of sin na ginawa ng ating mga magulang o mga kaninunuan, kapatid, na tayo po ang nagdurusa. So iba po yung sinabi doon, iba ang konteksto ng Exodo doon kay Ezekiel. Yung kay Ezekiel, personal sin. Yung sa Exodo naman, yun po yung generational sin na pati tayo magsasakit sa kasalanan ng ating mga magulang. Okay. Pangalawang tanong, thank you Bro John Ray. May pamangkin ako na na 5 years old, pero sa ulado na niya yung mga prayer protection, pero sa tuwing pinipray niya,
na ano, may mangyayari sa kanya na madudulas, mahuhulog. Yung ganun kaya pinapatigil siya sa pray noon. Yung kagaya nung St. Michael prayer. Sa tuwing inano niya yun, nire-recite o pinipray tuwing gabi, may nangyayari sa kanya. Dapat ba siyang mag-pray or Spiritual, ano yan, Bujanda? Kabitata siguro, Bujanda. Okay, ano yung tanong niya? Ang tanong niya, di kasi ako nag-ano. Ano yung tanong niya, bro? Spiritual? Kay Brutata siguro, spiritual warfare yan. Wala si Brad Tata. Umalis si Brad Tata. Nawala siguro yung internet. Okay. Angel na lang. Ano yung tanong mo, te? yung yung pamangkin ko na 5 years old, nagpe-pray siya dati nagpe-pray siya ng mga prayer for protection, lalong-lalo na sa St. Michael prayer. Tapos, tuwing gabi yun pinapa-pray. Pero sa tuwing pinipray niya yun, laging nadidisgrasya, minsan nahuhulog, minsan nadudulas, minsan na bubunggo yung mga noo, yung ganun. Tapos nung tinigil na niyo yung pag-prepare, hindi na siya nadidisgrasya. Ano po ba yun? Hindi pa ba karapat dapat mag-pray yun? Demonic harassment po yun. Demonic harassment. Demonic harassment po yun. Ang tawag doon, demonic oppression. Kung ayaw ng demonyo na magdasal siya ng Hail Mary, kaya siya tinutulak. Kaya siya tinutulak o nagdidisgrasya kasi inarasal niya. Ayaw ng demonyo pakinggan yun. Ang oppression ng tawag dyan kung talagang natatamaan talaga siya. Siguro bukas ang kanyang... Kaya pinapatigil na kasi natatakot yung mama. Laging may sugat, laging may mga... Infested yung bahay. Paki-deliverance po yung bahay. Ang bahay mismo ang infested. Hindi naman siya kasi ang may ng bahay, kahit hindi siya ang may-ari ng bahay. Kasi may mama pa rin akong nakatira doon, hindi naman marunong mag-deliverance. Kahit sa kwarto lang ng sinasabi mo nanay, nandun ba ang bata? Oo, nandun nakatira sila sa kahit sa kwarto lang, kahit sa loob lang ng kanyang kwarto kung saan siya nakatoka, doon i-deliver sa yung kwarto mismo. Pero ibig kong sabihin, state of grace muna yung mama, no? Yes, mag-ano siya. Sumunod siya para hindi siya ng retaliation. Kaya nga eh. Okay bro, Jando, salamat. Okay, thank you, no? Sa mga... Thank you, salamat. Okay, thank you. Sa mga SDA po na mga nag-comment sa comment section natin sa Facebook, chinachat ko po yung mga accounts ninyo sa mga interesado po na magkipagsubukan ngayong gabing ito. Mag-reply lang po doon sa mga chinatan ko, gaya halimbawa ni Jack Ladra. Jack Ladra, nag-chat ako sa iyo, tsaka si Gumunit. Nag-ano ako sa inyo, nag-chat ako sa inyo. Sa mga gusto magipagsubukan, mag-reply lang po kayo. Para baka sakali bukas o sa live ko sa Stay to the Point, tawagan ko kayo at magsubukan tayo sa live. Okay? Hindi yung hanggang comment section lang ang level nyo, ang pangit naman. Thank you, Pat Orozco, sa iyong katanungan. And then, thank you din, bro. Okay, thank you sa iyo, te. And then, lipat naman ako sa last na lang siguro, no? Na magtatanong. Pero pag papasok ngayon na SDA, magipagsubukan, Jack Ladra, at saka si Jerel Gumonit, mag-reply lang kayo doon sa sa chinat ko sa messenger ninyo, para ibig sabihin, payag kayong tawagan ko kayo at magsubukan tayo ngayon. Okay? Pero kung takot kayo, wag na lang kayo mag-reply. At saka sa iyo, Gino Lumok, lang ko sa iyo, bro, nag-chat ako sa iyo, mag-reply ka para matawagan kita at magsubukan tayo ngayon. Pero kung takot kayo na makipagsubukan sa akin ngayong gabi, wag na lang kayong mag-reply, okay? So, dahil once nag-reply kayo, talagang tatawagan ko kayo. No? Kaya sa tingin nyo, kaya nyo ako, kaya nyo yung programang ito, magkipagsubukan kayo. Tinan natin Bro Jando, habang nandiyan pa si Piyoy ba yun? Piyoy? Kung
Hanggat nandiyan siya, pakisabi mo bukas wala tayong topic. So sabihin mo sa kanya yung sa Nigeria na sana maaga siya bukas, baka ayaw niya ng sobrang late. So wala tayong bukas at para makapag-load siya, welcome siya. Sabihin mo ko Pioy na wag siyang kailangan yung wag matakot o wag para hindi siya mawala. So sabihin mo, hindi, friendly at mga friendly yung mga taga punto por punto. You don't need to worry anything, sabihin mo. So, Okay, bro. you don't need to worry anything. Just ask anything. They can answer it. So, sabihin mo, wala kasi ako topic, dahil nag-topic na ako no Saturday. Sabihin mo, pakisabi na lang po bukas na mas maaga-aga siya. So, para we can accommodate na as early as possible po. Mas maaga bukas. Walang topic Okay, bro. bukas, Okay. bro? Ha? Walang topic bukas? Wala. Ako dapat bukas. Kaya lang, di ba, tapos na ako nung Saturday. So, naghahanda pa ng iba pang topic. So, bukas walang topic. Kaya pinapaano ko na kay Nigerian na bisita. Sana makapasok siya. Para mas maaga siya makapasok, bro. Makarami tayo ng tanong. Okay, bro. Hmm. Communicate ko. Sige. Bro Jando? Okay, so wala talaga nag-reply sa mga chat ko eh. Si Gino Lumok. Walang nag-reply. Si Jack Ladra, wala ring nag-reply. Itong si Jerel Gumunit, wala ring nag-reply. Mukha yatang takot to makipagsubukan. Hindi nag-reply. In-announce ko naman, nandiyan sila sa comment section ngayon, in-announce ko naman, mag-reply lang kayo. Sa tingin ninyo, nasa tama kayo at kami ang nasa mali. Mag-reply lang kayo, tatawagan ko kayo ora mismo. Tingnan natin kung hanggang saan yung tapang nyo. Pero kung wala tayong magagawa. Langapiti ko yun, takot kayo. Okay, dito tayo kay Ronald Tampos, ang huling magtatanong ngayong gabing ito. Ronald Tampos, good evening. Nalabra? Ronald Tampos, hindi kita marinig. Baka yung headphone mo o yung headset mo may problema. Pakitanggal na lang po. Ronald Tampos, hindi kita marinig, bro. Ronald Tampos, hindi kita marinig, bro. Paki ano lang. Ayun. Ikaw yun? Okay. Narinig nyo ako, Sir Jando? Okay na? Hello? Sige bro, go ahead bro, go ahead. Okay. Meron lang akong tanong kasi yung anak ko is pino-homeschool namin. So, ang gusto ko sana i-first communion. Tapos ang plano ko is during sa katikisan sa first communion, i-execute ko yung yung bitong parang imimik ko yung pag-receive ng host, pero hindi siya consecrated. Pwede ba 'yon? Pwede ba 'yon ibigay na hindi siya consecrated na host para lang imimik yung ng pari para maramdaman niya kung first communion kasi sa akin na naramdaman ko para meron na siyang karanasan ba na 'yun ang test ng host, parang ganoon, hindi na siya parang ma-ignorante. Pwede ba yun? I-impart sa katikisan? Okay. Brother Angel, ano masabi mo doon, Brother Angel? Okay. Saan ka kukuha ng na hindi consecrated host? Ay, meron namang nagbibinta sa mga religious store. Oy, bibili ka, marami 'yon. Pagka bumili ka po. Tama po, Brad. Okay lang naman sa marami-rami 'yon at bakit kailangan mong
gawin yon. Although okay lang naman yun kasi hindi yun consecrated. So, papracticein mo, parang ganun? O parang i-practice lang during sa catechism. Parang i-dry lang yung yung body of Christ, tapos yung sagot niya para ma-test din. Pa-practice. Kasi may pagka-special kasi yung anak ko eh. Okay. Actually, wala namang kasi lang yun eh. It's just a simple bread yun. Naman ganon. Wala namang yun. Wala namang problema yun. Ang wag gagalawin yung consecrated host. At saka sa mga nakikinig ngayon, yung consecrated host, wag yung dadalhin sa bahay at kung saan-saan, no? Mayroon siyang destination talaga. Nasa tabernacle lang talaga yan. So, very holy yan. Yung wala pong problema yun. Tinapay ordinaryo yun hanggat hindi ba na-consecrate. Meron nga ako dun sa sa Catholic store, Catholic Trade, sa may Tayuman. Yung Catholic Trade, bumibili nga ako dun, nung bumibili ako ng gamit para sa lay minister ko. Meron silang binebentang ostia na bread na may halong matamis, honey. Binibenta nila yon at bumibili ako, sarap. Hindi siya, pero siyempre hindi naman consecrated yun. Wala pong problema yun, kapatid, kung gusto mo siyang i-practice, lalo na special pala. At hindi naman consecrated, okay lang naman po yung kapatid. Ay, salamat po mga brothers. Dahil po ng Diyos. Mayang gabi. Salamat sa Diyos po. Opo. Ito mo. Bro Jando? Okay, wow. So wala na, hindi na nagbalik yung ating yung ating bisita na doon. Si Nigerian. Ayun, sinabi ko nga kay Pioy, bukas sana bro, okay ka bukas. But Pioy, pakikwento nga ano nangyari, ano yung mga response niya sa mga chat mo? Hindi, okay ka bukas bro Jando, maaga natin siyang papasukin. Ay, okay. Sabi mo walang topic eh. Para mapaga din papasukin siya. Yun ang hinahanap ko eh. Pero, yes. Pag naano ko sa English, baka pa nyo ko. Sige, we try our best na pwede natin i-translate. Ikaw ang may sa pagdating sa SDA na tanong. Sana, hindi siya natakot nga. Sabi mo, very friendly naman si mabait si Jando ka mo, Pioy. Baka natakot sa mga reaction mo, bro. Sabi mo, very friendly yung mga tao rito. Huwag mo takutin kasi masyado.